Ang backfire ay pangyayari na baligtad sa ibig na mangyari ng nagplano at nagsagawa ng kanyang plano. May nagplano na gumawa ng gulo o ng masama o mangloko sa kanyang kapwa, ngunit sa kanya nangyari ang kanyang binalak. May gumawa ng bitag para sa iba, pero siya ang nabitag. May nagkubli ng galit para hindi makita ang masamang gagawin, ngunit nahantad ang kanyang plano kaya't nadakip bago nagawa ang kanyang balak. May humukay ng patibong pero siya ang nahulog doon. May nag-umang ng bato para gumulong at manakit ng iba, pero siya ang nagulungan nito. Ang masamang gawa ay tiyak na magbabackfire. Sinasabi ng Galatia 6:7, kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang Diyos ay pag-ibig, siya ay mabuti. Utos niya na ibigin natin siya ng buong puso, kaluluwa, isipan at lakas, at ibigin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Ang nag-iisip, nagpaplano at gumagawa ng mabuti ayon sa utos ng Diyos ay aani ng mabuti mula sa Diyos. Ang nag-iisip, nagpaplano at gumagawa ng masama salungat sa utos ng Diyos ay mag-aani ng masama na kanyang binalak. Ano ang paraan upang hindi mag-backfire ang ating mga gawa? Matatagpuan ito sa Galatia 6:7-9. Huwag nating linlangin ang ating sarili na madadaya natin ang Diyos sa paggawa ng salungat sa ibig niya. Huwag sundin ang ninanasa ng laman. Kung ang ninanasa ng laman ang sinusunod ng isang tao, kabatayan ang aanihin niya. Sundin ang Espiritu Santo. Kung ang banal na Espiritu ang sinusunod ng isang tao, matatanggap niya mula sa Espiritu ang buhay na walang hanggan. Gawing layunin na gumawa ng mabuti. Ang pag-ibig ay paggawa ng mabuti. Huwag tayong magsawang gumawa ng mabuti dahil sa tamang panahon ay matatanggap natin ang gantimpala kung hindi tayo susuko. Sa tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Si Jose ay ginawa ng masama ng kanyang mga kapatid, ngunit hindi niya sila ginantihan ng masama. Natakot ang kanyang mga kapatid na gantihan niya sila, ngunit sinabi niya sa kanila, huwag kayong matakot. Sino ako para makialam sa plano ng Diyos? Totoong nagplano kayo ng masama sa akin, pero plinano na ng Diyos na magdulot ng kabutihan na siyang nagligtas ng marami sa inyo sa tagutom. Kaya huwag kayong matakot, susustentuhan ko kayo ng pagkain pati ang mga anak ninyo. Pinangakuan sila ni Jose at nakapagbigay ito ng kaligayahan sa kanila. Hindi komplikado ang ginawa ni Jose. Itinugba lang niya ang plano niya sa plano ng Diyos. Itinugba niya ang gawa niya sa mga gawa ng Diyos. Kaya't ang inani niya pagkatapos ay masaganang ani na bigay ng Diyos. Magagawa natin ito dahil Diyos ang gumagawa sa atin na loobin at gawin ang kanyang mabuting layunin. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka. Buhay ko'y pagaling.